Sana po natin dito sa kapatid ni Michael Yang na eto na po ang nagpapatunay, isa sa mga nagpapatunay po na wala po talagang nangyari. Wala po talagang nangyari dito sa sa mga pinaggagawa ni Duterte. Abay malupit. Dahil ito po, inimbestigahan na po sa Quadcom to dahil nga po yung, ito po, bukod sa Chinese na siya, yung, ang tawag dito, sa may probinsya, ay dito dinadaan ng mga droga ng mga Duterte. Okay? Nakita yan sa Quadcom kay Tony Yang. Ekta-ektaryan lupain po ang pag-aari nito at dumadaong sa kanya ang iba't ibang container ships. Siyempre, anong panlaman nun? Siyempre, mga smuggled at droga na kasabwat po ang mga Duterte. Muna natin. Inaresto ng Pasay Police si Tony Yang na kapatid ni Michael Yang sa bisa ng arrest warrant mula sa Cagayan de Oro Municipal Trial Court. Ayan yung port sa may Cagayan. Yung port po sa may Cagayan, meron po siyang pag-aari doon. Port sa may Cagayan, tapos ginagamit nila sa illegal na mga gawain. Ayan po yung kapatid ni Michael Yang. Okay? Sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, dinala si Yang sa Pasay City Jail. Naharap siya sa mga kasong falsification of public documents, perjury at paglabag sa anti-alias law. Batay sa naunang reklamong inihain ng National Bureau of Investigation, kaugnay ito sa paggamit ni Yang ng mga alias para makapagtayo ng mga kumpanya rito sa bansa. Oh, yan. Kita mo? Paano nakalusot yan mahirap pa sinungalingan eh. Paano po nakakalusot yan noong panahon ng Duterte? Akala ko ba para kayo sa mahihirap? Pero pagdating sa mayayaman, nakatulad netong hype na Tony Yang na to, na kapatid ni Michael Yang din, na nakakapagpalit po ng pangalan, nakakagawa po, nakapag-falsify ng mga documents, di ba? Sobrang tindi ng mukha eh. Oh. Paano? Akala ko ba malinis ang administrasyon ng Duterte? Ba't ito patong-patong po ang kaayupan na ginagawa up to date? Diba? Hanggang ngayon, patong-patong po ang kagaguhan na ginagawa nito. Oh, alangan namang gumawa ng mabuti to. Kita nyo, nag-falsify ng documents. Bumili ng mga ari-arian, hindi naman Pilipino. Bakit siya nakabili? Kasi nga kapatid niya si Michael Yang, yung dumidila sa betlog ni Duterte. What the fuck? Oh. Paano niyo ma-explain to, mga luga? Oh. Etong Tony Yang na to, na kapatid ng economic advisor natin dati na Chinese, at isa rin siyang Chinese. Paano nahuli na naman, no? Ibig sabihin, walang yapong administrasyon Duterte. Hindi na natin mapagkakailala yan. Abay malupit. Diba? Nakakuha rin daw si Yang ng Philippine birth certificate kahit Chinese citizen siya. Ayon sa PAOK, inirehistro... Pero mo nakakuha ng birth certificate. Oh, yung pa lang eh. Oh, plus meron pa rin 300 plus na birth certificate sa Davao. Chinese, ginawa nilang Pilipino. Ano ba kayo? Tanga ba kayo? Wala kang puso, hayop ka. Tanga ba kayo? 'Di ba? Paano 'yun? Paano mangyayari 'yun na malinis ang administrasyon na 'yan? Dito pa lang kitang-kita mo may bakat ng kagaguhan sa kapatid ni Michael Yang. At si Michael Yang, meron din po yan sa laboratory sa Pampanga. Nakita sa Quadcom yan. Siya rin po ang pogo. Nakasabwat tong kahayop na kapatid niya. Oh. Di ba? Anak ng weteng, niya ang mga kumpanya gamit ang alias na Alfredo Maestrado Lim. May mga nakumpis ka rin umanong mga peking ID at iba pang kontrabando ng hulihin ng PAOK at Bureau of Immigration si Yang.
Meron na naman peking ID. Isa na naman yan. Duterte na naman yan. Oh. Isipin nyo po, nung panahon ng Duterte, gaano kalakas tong hayop na to? Kapatid niya yung economic advisor. Ano ang posibleng ginawa niya, di ba? Lahat ng illegal ginawa nito. Kasi ngayon, tignan mo, nauli siya sa mga illegal. So, ang trabaho nito talaga, noong pa man, panahon ng Duterte, illegal. Ba't pinayagan ni Duterte yan? Akala ko ba good governance para sa mga tao, yung para sa betlog ng Chino. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Malinis Ayun ba yung malinis? Tignan mo up to date. Kala niya kakayanin niya yung gobyerno. Nagdadala pa rin ng mga peking ID. Mga peking dokumento. Akala niya ganun pa rin yung gobyerno. Nasanay siya sa gobyerno ng Duterte na puro kademonyoan. What the fuck? Diba? Sa NAIA Terminal 3 noong Setyembre. Sa PAOK Detention Facility dinala noon siyang at nanatili roon hanggang arestuin siya ng Pasay Police kagabi. 84,000 pesos ang itinatang piyansa ng korte para sa 3 kaso ni Yang. Sinisika pa ng GMA Integrated Youth Anak ng weteng, kita mo? Ganyan po yung batas natin, 84,000 lang. Biro nyo po 84,000 lang ang piyansa, nakakasira na ng buhay ng tao. 84,000 lang. Tama? Kita nyo yan? Alam na alam nila yung kung magkano lang ang piyansa kahit gumawa silang mali. Sama, di ba? 84,000 lang. Putik, hindi sila matitingan doon. Ang daing pera niyan. Yan po sinasabi natin ngayon, Duterte pa more. What the fuck? Sabihin na naman, hindi totoo yan. Putik, tignan mo nga, nakakulong na nga, hindi pa totoo yan. Wala kang puso, hayop ka! Sasabihin, sinisiraan nyo na naman yung mga Duterte, sinisiraan. Ano bang yung Duterte? Sinisira naman yung Pilipinas Dumako tayo dito sa unmodified opinion. Ano ba yung unmodified, ano ba itong unqualified opinion? Sige, tanongin natin Ano ang unqualified opinion sa audit? Yan. Tanongin natin para naman, yan. Unqualified opinion o unmodified opinion, eto na yan. Ang unmodified opinion, lakayan natin para sa mga tanga na mga DDS. Ang unmodified opinion ay isang opinion na ibinigay kapag ang auditor ay nagpasya na ang mga financial statement ay naihanda sa lahat ng material na aspeto. Naihanda daw sa lahat ng material na aspeto. Okay, nakapag-ready. Pare Binilon, thank you. Thank you, pare. Okay. Sa lahat ng material na aspeto, ayon sa naangkop na financial reporting framework. Halimbawa, FPFRS, IPSAS. Para sa layuning ito ang pagsusuri ng auditor ay kinikilala ang mga quantitative at qualitative materiality na itinakda batay sa mga alintuntunin ng COA sa audit. Sa ganitong paraan, ang unmodified, unqualified opinion ay hindi. Malinaw to I-google nyo na lang kung tanga pa kayo. Sa ganitong paraan, ang unmodified, unqualified opinion ay hindi nangangahulugang walang mga maling pahayag na natuklasan sa audit o wala ding mga hindi na itama sa maling pahayag sa pagkakataon ng taon.
posible na ang mga maling pahayag na tutuklasan ay naitama na ng audited agency o kaya naman ang mga hindi naitama ay hindi material sa quantitatively at qualitatively na aspeto. Ibig sabihin po niyan, halimbawa, bumili ka ng cellphone, 'di ba? Bumili ka ng cellphone. Ngayon, bumili ka na ng cellphone. Okay. Pinayag mo na nakabili ka ng cellphone. Pero yung cellphone na yon, hindi pa nasasama na kung quantitatively ibig sabihin yung dami, yung quantitatively yung cellphone ba na binili mo ay sapat at qualitatively po ibig sabihin kinakailangan o may kalidad. Yan po yun. Oo, nakapag-audit ang COA, napakita mo nakabumili ka ng 30 cellphone. Pero yung 30 cellphone na yon gagamitin ba? Pero yung 30 cellphone na yon may kalidad ba o kapasidad para sa isang proyekto na in-endorse mo? Ganun po yon. Okay. Tapos, next. Bukod dito, hindi ito nangangahulugan ang audited agency ay ganap na sumusunod sa lahat ng mga batas, patakaran at regulasyon o ang paggamit ng pondo para sa mga programa, proyekto at aktibidad ng ahensya ay ekonomiko at epektibo o efficient. Hindi po pag sinasabing unqualified opinion, unmodified opinion, ay wala pong ninakaw si Sara Duterte. Mali po kayo doon. Okay? Hindi po ibig sabihin nun, hindi na po magnanakaw si Sara Duterte. Nandun pa rin po yung posibilidad na magnanakaw siya. Okay? Bakit? Eto pa, dugtong natin to para malinaw na malinaw. Marami kasi bobo na nagpe-fake news. Clear ka sa COA. Tatanga-tanga. Anong clear sa COA? Mag-subscribe kayo kay Fiscal EJ. Fiscal EJ, mag-subscribe kayo. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Pag-usapan natin ang isang mainit na topic na paulit-ulit na ginagamit na talking point. Ang unqualified opinion daw ng COA sa Office of the Vice President. At kung automatic ba itong nagsasabi na wala nang dapat pag-usapan tungkol sa confidential funds ni VP Sara. In the world of government audits, may 4 na klase po ng audit opinions. Unqualified opinion, qualified opinion, adverse opinion, at disclaimer of opinion. Yan, 4 na klase ng opinion. Okay? Okay? Meron pa, bali 5 yan eh. 5 po ang opinion. Yung pang 5, walang kwentang opinion. Yun ang DDS. Patayin yung si BBM. Jojo. Okay, yun ang iiwasan nyo. Yung pang 5 opinion. Galing sa DDS, walang kwentang opinion. Okay, tama. Yung mga DDS na humahalik sa magkabilang betlog. Diba? Now, let's focus on the opinion given by the COA to the Office of the Vice President, the unqualified opinion. In audit terms, the term unqualified opinion is like getting a grade of pasado sa financial reporting. Yes, parang kumuha ka ng pasado, okay? Nagpasa ka, okay, pasado. Pero, wala pa tayo dyan sa nilalaman. Kasi, pinasa mo, diba, kailangan mo na ipasa ang report mo. Nagpasa ka ng report sa boss mo. Very good ka doon, napasa mo yung report. Pero yung the mismong report itself, hindi pa natatapos doon. Magkakaroon pa yan ng pag-aaral, pagsasaliksik, titimbangin pa yan ng accounting, titimbangin pa yan ng auditor, titimbangin pa yan. Meron pang ganon. Oh my God, ang tanga. Diba? Ito ang pinaka-inaasam-asam ng lahat ng ahensya ng gobyerno. It is the equivalent of getting a clean bill of health sa accounting. In other words, sinasabi ng COA na okay yung presentation ng financial statements.
walang material misstatements at sumusunod sa accounting standards. Financial statements. Okay yung financial statements niya. Ibig sabihin, na-utilize niya, nagamit niya, nagamit niya yung pondo. Pero, yung paggamit sa pondo, paano? Eto na. In English, it means the books are clean on their face value. The assets Face value. Face value. The book is clean in the face value. Yung pinakakabuuan, mukhang maayos. liabilities at expenses, lahat yan documented properly. Pero, ito ang malaking pero. It doesn't mean na lahat ng transactions were wise, ethical, or free from controversy. It also doesn't mean na hindi binulsa ang pondo. Fair presentation is different from wise or proper utilization. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Na-present mo yung report mo. Ito po yung 30 cellphone ko na binili. Ito po yung 30 cellphone ko na bili. Palakpakan yung boss nyo. Ang galing mo. Pwede ka na maging manager. Hayop ka. Diba? Okay. Binigay mo yung 30 cellphone. Pwede ka na maging manager. Hayop ka. Pero, yung utilization ang importante. Yung nasa ilalim. Proper utilization. Ano po ba yung proper utilization? Paano mo in-acquire o binili yung cellphone? Yung cellphone pala ay iPhone 11, binili mo ng 50,000. Pero nagkakahalaga lang ng 30,000. Yun po ang proper utilization. Yung papasok na dyan yung product value, yung quantity. Yun nga yung sinabi kanina ng Google, quantity, yung quality. Yung cellphone ba na yan, kinakailangan mong gamitin sa project? Or hindi na kailangan ng 30 cellphone, kahit isang cellphone na lang? Diba? Yan po yun, proper utilization. Katulad dong kay Sarah, yung confidential funds, humingi siya ng 125 million. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Binili niya ng iba ng computer table, computer. Naipasa niya na nagastos niya. Oo. Pero yung proper utilization, yung tamang paggastos sa nilalaman ng confidential funds, tama ba? Hindi. Ano pa? Pinakita niya na yung 16 million na pondo ng confidential funds ay binigay sa military. Pinakita niya, unmodified opinion, palakpakan yung COA. Pero, pagdating sa proper utilization, nalaman na libre pala ang AFP Youth Summit. Ganun yun. Diba? Proper utilization, proper liquidation, proper spending, quality spending. Ganun po yun. Hindi nyo alam yun, DDS. Luga kayo eh. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Napakadali magpasa ng mga dokumento. Ganun ginawa nila ng 2023, 2022 eh. Ang bilis nilang pinasa yung dokumento. Dumating pa nga sila sa punto na hindi na nila kayang magpaliwanag, inaawat na ni Sulaika yung COA. Inaawat na Sulaika yung COA. Ano sabi ni Sulaika? Huwag munang ibigay yan sa Congress. Huwag nyo muna ibigay. Makikita yung katarantaduhan namin eh. Diba? So, madali yung unqualified opinion. Napaka-basic po niyan. Magpasa ka ng dokumento, okay. Pero yung pinasa mong Mary Grace Piatos, yung pinasa mong Kokoy Villamin, hinanapan ka ng proper utilization, proper spending, proper liquidation. Anong nangyari? Hindi nila mapaliwanag ang proper liquidation ni Mary Grace Piatos. Hindi nila mapaliwanag
amoy-amoy family. Hindi nila mapaliwanag ang Jokno, ang Marian Rivera. Hindi nila mapaliwanag yon sa proper utilization, proper spending, proper liquidation. Yun po ang problema. Madaling ipasa sa dokumento, binayaran ko si Mary Grace, binayaran ko yung amoy-amoy family, binayaran ko si Marian Rivera. Okay, pasado sa COA yan. Unmodified opinion, very good. Pero eto na, sa inner auditing, nakita, walang backup na dokumento ang pagbayad mo kay Mary Grace Piatos. Doon tayo nalagot. Yan, malinaw po tayo dyan, diretso. Halimbawa, bumili ang isang ehensya ng gobyerno ng 10 million pesos worth ng office chairs, pero hindi ito basta-basta upuan. Ginto at may diamante pa. Ngayon, kung kumpleto naman ang dokumento, may purchase order, resibo, delivery receipt, at nakarecord ng maayos sa accounting books, the COA can still issue an unqualified opinion. Bakit? Kasi ang tanong ng COA ay, tama ba ang accounting entries? Na-liquidate ba ang pondo ayon sa rules? Ang mga tanong na hindi saklaw... Diba? Na-liquidate ba ang pondo ayon sa rules? Bakit na-liquidate ang pondo ayon sa rules? Meron kang confidential fund na kailangan gamitin mo lang sa intelligence. Pero binili mo ng hindi information. Ang confidential funds po ay binibili lang ng information. Anong binili mo? Binili mo ng bangko, silya, lamesa, computer. Mali na kagad yun. Diba? It doesn't mean that you process the documents. It means accurate. But the proper utilization is the important thing on how you spend and utilizes the money of the Filipino people. Di ba? ng unqualified opinion ay ito. Makatwiran ba na ginto at diamante ang inupuan? Prudent ba na yan ang pinagastusan sa gitna ng kakulangan sa basic services? Kapaki-pakinabang ba ito sa mamamayan? In short, pwede kang makapasa sa audit kahit questionable ang priorities, basta maayos lang ang papel. Now let's talk about the elephant in the room, the confidential funds. Yes. Under Joint Circular Number 2015-01 issued by the COA, DBM, DILG, GOCCs at DND, may malinaw na rules. Disbursement from confidential funds must be supported by documentary evidence of payment. Di ba? Kapag disburse ka ng confidential funds, kailangan meron kang payment na accurate explanation at accurate documentation. In any company, meron yan. Kahit bigyan ka ng company mo ng allowance, binigyan ka ng per dime, meron kang kapalit na resibo. Automatiko yan. Hindi ka pwedeng bigyan ng per dime, transportation, allowance, etc., etc., nang wala kang kapalit na mahalagang dokumento na magja-justify sa mga gastusin. Ganon din po, lalong-lalo na sa gobyerno. Dito, sa confidential funds po, kailangan meron kang backup evidence. At hindi lang basta backup evidence. Kailangan po, ang confidential funds po ay ginamit mo to buy an specific information. Yun po, ka-espesyal ang confidential funds. To buy an specific information. Pero sa ano po ni Sara Duterte, talagang kitang-kita po na natin to buy pagnanakaw. Diba? Talagang ninakaw. Unang-una po, wala siyang binigay sa AFP. Pero anong ginawa niya? Pinalabas niyang may binigay silang pera. Unang-una po, yung safe houses na mas mahal pa sa isang mamahaling pinakamahal na hotel sa buong Pilipinas. Ganun po kamahal.
Ibig sabihin, may resibo, vouchers, or proof na talagang ginastos ang pera. Pero naka-sealed envelope ito na pirmado ng Special Disbursing Officer. Bukod doon, kailangan mag-execute ng certification under oath na nagsasabing personal na accountable ang opisyal sa pondo, legitimate ang purpose ng gastos, may supporting documents na pwedeng inspeksyonin ng COA kung kinakailangan, hindi ginamit sa sweldo, allowance, representation expenses o pagpapatayo ng building, legal at kailangan ang lahat ng binili o ginastos. Hindi lang basta-basta pinapaskil sa website kasi confidential nga. Pero ito po ang kailangang linawin. Kahit kumpleto ang sealed documents at may certification, an unqualified opinion does not automatically mean the spending was wise, ethical, necessary, or that there was no corruption or misuse of funds. Yan, unmodified opinion, hindi nagsasabi na wala ng korupsyon. 'Di ba? Kumbaga, okay, napasa mo in time yung hinihingi na dokumento, pero it doesn't mean na napasa mo in time yung hinihinging dokumento, nagastos mo ba ito ng tama? Diba? Remember, the unqualified opinion only tells us that the liquidation process complied with accounting and documentary requirements, that funds were properly booked, at wala silang nakita na major discrepancy sa financial records. But it does not say na walang questionable priorities, na tama o moral ang paggastos, na exempted na sa oversight or investigation. Kaya kung may nagsasabing clean audit so wala ng issue, ang tanong pa rin dapat ay na-validate ba kung makatarungan at tama ang paggamit ng confidential funds? At kung hindi sapat ang paliwanag, pwedeng pumasok ang congressional inquiry kasi sila ang mag-imbestiga kung may abuse o sobra-sobrang budget. Pwede rin pumasok ang ombudsman investigation para sa posibleng administrative or criminal liability. Yes, yan. Diyan naman papasok ang pag-i-scrutinize sa mga budget. Normal yan dahil yan ang nakasaad sa konstitusyon na bago ka bigyan ng budget as an agency of the government, kailangan mo dumaan sa congressional hearing dahil sila ang nagbibigay at ang Senado ang nagbibigay sa iyo ng budget. Hindi mo pwedeng isnabin yan. Oh. Ngayon, kung ini-isnab mo yan, pangalawa na yon, ibig sabihin, nagnakaw ka talaga. Ganun lang kasimple yun eh. Ganun lang kasimple yun, mga libag, mga karayuma. Kapag ang katotohanan, hawak-hawak mo, kahit ilang libong mga demonyo ang kalaban mo, hindi ka matatakot. Di ba? Eh dito po, hawak daw ni Sara yung katotohanan, nung umaten sa sa Kongreso, ano nangyari? Paulit-ulit ang sagot kasi hindi niya na madepensahan. I would like to paulit-ulit. Hanggang hindi niya na sinagot. Kasi nga, hindi mo mapapaliwanag talaga pag ninakaw mo eh. Wala kang puso, hayop ka! Ngayon, hindi mapaliwanag. Ayaw umatin ng hearing. Nagpasa ng dokumento. Akala nila malulusot. Pinasa si Mary Grace Piatos. Walang dokumento si Mary Grace Piatos. Walang pinakita. Sasabihin na naman nila, kaya nga confidential agent. Pero nakalagay sa konstitusyon, nakalagay sa amendment na kapag meron kang confidential agent, meron kang sealed envelope na nakalakip doon ang iyong true name. Kasi hindi pwede nating walang yain ang taong bayan na papakita mo lang Mary Grace Piatos, wala kang true name. Pag naningil ang taong bayan sa'yo, wala kang mapapakitang paniningil. Wala kang mapapakita na dito mo binayaran sa true na tao. Hindi kailangan ng taong bayan ng confidential agent. Ang kailangan ng taong bayan, ang true name ng pinagbayaran mo. Hindi po pwedeng walang true name. Dahil yan ay pera ng taong bayan. Kailangan po dyan, meron tayong monitoring. Nasa konstitusyon yan. Paano mo monitor kung saan gumalaw ang pera kung bibigay mo lang ay Mary Grace Piatos? Di ba? Hindi mo monitor yan. So, pwede nilang gawin, mag-imbento ng name, total pwede naman palang walang true name na nasa sealed envelope. Di ba nakaka-fuck up yon?
Siyempre, merong public accountability dahil may pananagutan ang isang opisyal ng gobyerno sa taong bayan. Sa madaling salita po, maayos ang papeles pero hindi ibig sabihin maayos din ang paggastos. Maayos ang papeles. Maganda. May mga ribbon pa. Ang clip gold-plated na pinasa ng OBP. Pero doesn't mean ba maayos yung ginastos? No, no, no. Diba? Gaya nga lang sinabi ko sa inyo, meron kang 30 cellphone, iPhone, pinakita mo sa company mo. Oh, eto, dito ko po ginastos yung 100,000 sa mga cellphone, 30. Oh, pero yung cellphone pala, kayang-kayang bili ng 50,000. Pinalabas mo 100,000. Doon pa rin pumapasok ang COA. Ng audit pero hindi nangangahulugang malinis ang konsensya. Kompleto ang resibo pero hindi otomatikong tama ang desisyon sa paggastos. Now, tungkol naman doon sa claim na 11 days lang, ubus agad ang confidential funds, if I remember right, COA itself acknowledged that their role is only to check the documents, not to decide if the speed of spending is appropriate. So yes, the OVP submitted certifications that the money was spent consistent with allowed purposes. Pero kung tama bang maubos agad sa loob ng maikling panahon, that's a policy question. To illustrate further, isipin mo ito. Kunyari, binigyan ka ng budget para sa operasyon ng department mo pang isang taon. Technically, pwede mo itong i-budget ng maayos at unti-unting gastusin sa loob ng 12 months. Yes. Pero kung bigla mong winaldas lahat sa loob ng 2 linggo, kahit documented pa ang bawat resibo at liquidation report, hindi ibig sabihin wala ng tanong. Hindi ibig sabihin wala ng misuse of funds or corruption. Pwedeng maayos ang papel pero questionable ang priorities. Diba? Oh. Yung pondo mo pang isang taon, putek ginastos mo ng 11 days. Diba? As in, wala po natira. Simut sarap. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Simut sarap yung 11 days. Ginastos. At ang matindi pa doon, December. Kung saan bibira ang pasok ng gobyerno. At the end of the day, ang unqualified opinion ng COA ay hindi proteksyon laban sa mga lehitimong tanong tungkol sa wisdom, necessity o tamang judgment ng paggastos. So, kung gusto ninyo ng totoong transparency, wag lang kayong tumigil sa headline na clean audit or unqualified opinion. Hindi po ito panangga laban sa mga lehitimong tanong ng taong bayan. So yan lang po ang nais ko. Yan malinaw po yan, unqualified and unmodified opinion. Hindi po yan isang salita na unmodified opinion, malinis ka na sa COA. Hindi po ganon. Hindi po ganon yan. Ang bago mo masabing malinis ka is wala kang red flag, wala kang disallowance. Diba? Yun ang importante po dito. Kapag binigyan ka po ng disallowance ng COA, may misteryoso kang ginagawa. Ilan na ba ang disallowance na pinapataw kay Sara? Nung mayor pa lang po, pinakita ko sa inyo yan. Binackground check natin lahat yan. Mayor pa lang po, malulupit na red flag po ang tinamo ni Sara. Disallowance, meron po siyang mga sasakyan na pinagbibili, na pinalabas niya, donate. Marami po siyang disallowance at red flag, mayor pa lang. Doon pa lang po, sa confidentials niya na umaabot ng 500 million para sa isang maliit na lugar na Davao. Diba? Ngayon, sinupal-pal siya ni Lenny. Si Lenny po magtatanggal ng confidential funds. Kasi pwede naman yun eh. Pero si Sara po, nasanay siya. Presidente ang tatay niya, confidential funds kung pwede nga lang billion. Kaso, siguro naawa ng konti. Puro 500 million po ang niyan, confidential funds niyan. Tapos titignan mo, ganyan lang pala mamuno. Diba? Ganyan lang pala mamuno. Sir Roger Mabait, shout out. Thank you. Okay? Malinaw po tayo dyan. Kasi yung mga DDS nagdidiwang, tanga ka ba? Wala kang puso, hayop ka! Ayan po yung mga DDS kasi,
Wala silang alam yan. Alam lang nila, ganyan, unmodified opinion. Pag sinabi no, malinis siya, susundan nyo na lang nila yung comment. Hindi na sila magre-research. Tanga eh. Wala kang puso, hayop ka. Yan. Kita mo naman kung hindi ba naman walang niya. Tama yung sinabi ni Marife Palisok. Kita mo, iniwanan niya yung DepEd. Kasi nga, ninakawan niya lang yung DepEd. Ngayon, okay na to, nanakawan ko na, alis na ako. Ganun lang ang trabaho ni Sara. Pag nanakawan niya na, alis na. O, kita mo, umaari nga lang, kung pwede nga lang iwanan yung vice presidente, iiwanan niya yan eh. Dahil gusto na maging presidente niyan, kaso hindi niya talagang nag-aano pa rin siya eh, para makuha niya yung minimiti niyang presidente. Eh kaso kita mo yung ugali, babaliw-baliw.